Ang isa pa sa comics illustrator o dibuhistang Pinoy na pumalaot din sa pagdidibuho sa comics ay si Perdi Bambico. Kung pagmamasdan ang kanyang mga dibuho sa comics, hindi may pagkakailang sa estilo o impluensya ng veteran Filipino comics illustrator na pinarangalan bilang 1984 Comopeb Comics Illustrator of the Decade na si Marty Santana. Hindi naman ito katakataka dahil bukod sa naging mentor niya, si Mar Santana, naging assistant din siya nito ng ilang taon. Noong dekada 80 hanggang 90, mas naging aktibo sa kanyang illustration career si Perdi Bambico kung saan marami siyang nobela at kwentong iginuhit sa iba't ibang local comics publication, particularly sa dalawang giant publisher na Gasi at Atlas. Dito rin niya nakatandem ang mga kilalang writer-novelist at isa sa naging hit novel na iguhit niya ay ang nobelang Sa Isang Sulok ng Mga Pangarap na sinulat ni Robert J. Nuevas at nalathala sa mga pahina ng True Horoscope Comics ng Atlas Publication. Naisalin ito sa pelikula at naidibuho rin niya ang isa pang nobela ni R.J. Nuevas na Patatawarin Ba Kita. Ang iba pang mga kilalang nakatandem ni Perdi Bambico ay ang mga veteran comics writer-novelist na sina Pablo S. Gomez sa nobelang Matitiis Mo Ba Ako? At Bakit Laging Ako at iba pa. Si Rico Bello Umagap ay sa obra nitong Hanggang Saan, Hanggang Kailan. Ipinagbili Ako ng Aking Ina at iba pa. Si Elena Patron ay sa sinulat itong Laika. Tandaan ninyo ang mukhang ito at iba pa. Si Daddy S. Gomez using his pseudonym DG Salonga ay nakatandem niya sa nobelang Benusa. Si Antonio S. Tenorio ay sa true story novel nitong nakapanghihilakbot na Gabi ng Lagim. Karanasan nito sa banggaan ng dalawang barkong MB Doña Paz at MB Victor. Naiguhit din niya ang nobelang Charlie ni Rick S. Aquino at nakatandem din niya si Opelia Concepcion sa nobela nitong Cherry Villa, The Suspect's Daughter. Si LB De Jesus ay nakatandem niya sa karugtong ng Isang Pangarap. Si Armando Doliente ay sa nobela niyang At Kung Iyan Man Ay Kasalanan. Si Willie Patal ay sa nobelang Kiriray. Si Geneva Marcelino ay sa obrang Ang Teen Idol at Ang College Girl. Si Leonard Roa ay sa nobela nitong Sister Melody. Marami pang iba. Sa mga series naman ay nagdibuho rin si Perdi Bambico sa seryeng Tom Be It My Concern at sa She. Katandem si Nikki Astronomo. Nakatrabaho naman niya si Pablo Baltasar sa Lover's Heartache. Si P. Hernandez Espiritu ay sa serye nitong The Sixth Sense at Pinoy Hair Raiser. Si Marily Vera Cruz ay sa seryeng Super Kwentong Pinoy. Si Helen Maris ay sa seryeng Mr. Ayan Na Si Mrs. At si Danny Ocampo ay sa seryeng Bonjing at iba pa. Ang iba pang nobelang naiguhit ni Perdi Bambico ay ang mga sumusunod. Nagkaroon din ako ng chance na makatandem si Perdi Bambico sa mga sinulat kong kwento sa mga comics ng Gasi at Solid Gold Publication. Ilan sa mga kwento na nakatandem ko siya ay sa Hindi Dapat Ikahiya, Jobless, Katulad ng Isang Alipato, Marangal na Kaibigan, May Bukas Pang Darating, Pain, Sa Silong ng Langit, Pinto, Sila sa Kabilang Buhay, The Sinner, Sinungaling Mong Puso, Nasa Laman ng Puso, Sukatan ng Katapangan, at sa Super Kwentong Pinoy featuring The Stories, Ang Bantay at Hiram na Damit at iba pa. Marami ring short stories na naiguhit si Perdi Bambico at ilan sa naikumpile ko ay ang mga sumusunod.
After local comics, pumalaot na si Perdi Bambico sa mundo ng animation kung saan naging background artist siya sa Snipple, naging background and layout artist din siya sa Vision Animation Malaysia. Sa Top Draw Animation Studio ay naging layout artist siya at sa TEB, the European Background Team, ay naging layout at background artist din siya. Gumawa rin siya sa Hund Comics bilang penciler, inker at Atom Comics. Nagkaroon din ng tsansang makagawa si Perdi Bambico ng mga Bible illustration at narito ang ilan sa kanyang mga obra. Noong 2018, nagkaroon ako ng chance na mamit ng personal si Perdi Bambico sa Atlas Comics Writer Artist Reunion sa Parks and Wildlife together with comics illustrator Nestor Malgapo and the late Eric Santos. Siya si Perdi Bambico, comics illustrator o dibuistang Pinoy at ang mga iginuit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.